Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. Ito pong abogado po ng makakaliwa umano na si Conti ay binatikos po, binanatan po yung ginawa po ng Senate resolution na i-house arrest na lang daw po ang ating dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At ito po i-requestin po nila sa ICC. Kaya po sila gumawa ng resolution para i-request po nila sa International Criminal Court. Pero pagdating naman po dito sa abogado ng makakaliwa umano, ay ito daw po ay walang bearing. Wala raw po itong bearing sa mga desisyon ng ICC. Ganyan po katindi to abogado na ito, mga tambay. Parang siya na po ang magdidesisyon at talaga kinukundi na niya agad ang Senado, mga kabayan. Ibang klase ito. May sarili pong hustisya itong tao na ito at may sarili po yatang batas na sinusunod ito. At siyempre, may sarili pong agenda. Alam naman po natin kung ano mga agenda ng grupo na ito, mga kabayan. Ang mga salot umano sa ating bayan. Pakinggan po natin mga tambay ang sinasabi po nito. Para sa akin, nakita ko ito bilang counterproductive na hindi niya ma-achieve yung goal niya sa ICC kung sakasakali. Pero of course, maraming nagsasabi na baka hindi naman yung ICC ang audience nito. Binatikos ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Cristina Conti ang Senate Resolution number 144 na humihikayat sa International Criminal Court o ICC na ilagay na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ng abogado na counterproductive ang naturang hakbang dahil una, risk factors ang tinitingnan ng ICC pagdating sa pagdedesisyon kaugnay ng interim release at adjournment sa kaso ng dating Pangulo. Hindi rin aniya sentimiento ng ilan ang ikinokonsidera ng ICC sa nasabing desisyon. Pero kung patungkol doon sa kaso, it's counterproductive, it's unnecessary, and I don't think it will be considered or could be considered by the court in its decision making, considering that it lacks the factual and legal basis as regards interim release. Paliwanag ni Attorney Conti, ang ICC Pre-Trial Chamber ay nakatuon lamang sa mga ebidensya at batas at hindi sa mga panawagan ng politika. Ang Senado aniya ay hindi kasali sa proseso ng ICC. Ang Senate Resolution number 144 ay inihain batay sa umano'y pagkakasakit at edad ni dating Pangulong Duterte na dahilan din ang hiling ng kampo nito na pansamantalang paglaya at pagpapaliban ng paglilitis dahil sa cognitive impairment. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Conti, ang resolusyon ng Senado ay nagpapakitang malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa, lalo na at mayorya ng Senado ang sumuporta rito. Pwedeng maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte sa national politics. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source or punto ng pagkakagulo. Ganun. Kaya lalong hindi makukumbinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Ang political clout na ito Nakita nyo mga tambay, di ba ang klase po? Hindi po ba ang nanggulo sa ating bansa ay puro po rebelde? Rebelde, mga addictus, kriminal, di ba? Mga pulburon lord, mga kidnapper. Hindi ba? Yan po ang nanggugulo sa ating bansa at hindi tumatahimik ang ating bansa sa mga salot ng lipunan. Hindi po si dating Pangulong Duterte nanggugulo sa bansa. Siya po ang nagbigay ng proteksyon sa ating bansa sa mga salot ng lipunan. Lalong-lalo po makakaliwa ang CPP and PNDF. At yan po yata ay doon po nagtatrabaho yan. Yan po si Conti. Hindi po ba? At hiyang-hiya naman po tayo dito mga tambay. Para po kundinahin niya ang ginawa ng Senado. Bakit? Ikaw ba ang ICC? ICC ka ba? Bakit? Nabili mo na ba ang ICC? At ikaw ba ay isa ka rin bang prosecutor sa ICC? Alam mo na lahat ang mangyayari na hindi papayagan ng ICC? Ibang klase ka. Ang ICC ba ay makakaliwa na rin katulad ninyo? Sa bagay, pwedeng mangyari.
Dahil nga po, kung iisipin naman talaga natin, hindi naman po mapupunta dyan si dating Pangulong Duterte kung hindi naman po kinidnap nila yan. Hindi po ba? Puwersahan po nila dinala dyan eh. Ikaw ba naman dukutin ka ng pamahalaan nang hindi ka nakakuha ng tamang proseso at due process sa iyong pagkatao? Hindi po ba? At naipagsabuatan po sila dyan umano gamit ang pera ng taong bayan. Kaya po hindi talaga malayo na mangyari din itong sinasabi ng demonyong abogado na ito umano. Hindi po ba? Saka alam naman po natin ang dating Pangulo ay may sakit at mahina na. Na kahit po nung siya ay wala sa dahig, nakita nyo po yung alalay niya. Kahit po nung huling kidnapin po nila yan umano. Nung siya po ay umatin ng gathering sa Hong Kong, nakita niyo po yung kanyang mga security, inaakay siya. Hindi na nga siya makaakyat ng hagdan. Talagang binubuhat na siya halos, inaalalayan. Ngayon pa na talagang grabe ang kanyang stress sa ginawa sa kanya ng gobyerno, na kidnapping ka. At nagkakaroon na siya ng napakaraming karamdaman dahil sa una-una stress. Hindi po ba? Pamumulitika. At yung kanyang mga sakit dahil dala ng katandaan. Pero pagdating dito sa mga abogado ng mga kaliwa, wala po silang pakialam dyan. Dahil ang gusto lang po yata ng mga walang yang yan ay mamatay na ang dating Pangulo dyan mismo sa kulungan sa The Hague. Yan lang naman ang gusto nilang mangyari dyan. Wala na naman iba. Hindi po ba? Pero hindi naman po kakatigan at papayagan po yan. May panahon po yan. Malapit na po. Hindi naman po habang panahon ay maghahari ang abogado na yan. Yang abogado at hindi naman po habang panahon ay maghahari ang mga demonyo at itong mga salot na ito sa lipunan sa ating bansa. Never. Hindi po maghahari ng pangmatagalan po ang mga tao na yan. Katulad po ngayon, nakikita na po natin ang sitwasyon po ng gobyerno ngayon. Nakakawindang-windang na po sila dahil po sa issue ng korupsyon nila. Marami na po tumatakbo. Nagkakandawala-wala na po ang napakahusay na politiko sa ating bansa. Kaya malapit na po, mga ilang panahon na lang, araw o buwan, baka po mapalitan na rin ang Pangulo ng bansa dahil po sa ganitong nakikita po ng mga Pilipino na pinagagawa po nila lalo-lalo po sa pagwawalang hiya at pagnanakaw po sa pera ng taong bayan. Kaya ito po mga tambay, may panahon po yan. Katulad po itong tagapagsalita po ng makakaliwa na akala mong ito isang prosecutor ng ICC. Kung magsalita, pati po ang mga senador na bumoto ron ay kung pagsabihan niya po na talagang napakalakas pa raw politiko ni dating Pangulong Duterte, diyan mo hahangaan ang pamilya Duterte, lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte. Hahangaan mo siya dahil sa ginawa niya. Ginawa niya. Napakaganda ang ginawa niya sa bansa. Binigyan niya ng katahimikan ng 6 na taon. Katahimikan sa mga adiktus, sa mga pulburon lord, sa mga tumatangkilik sa pulburon. Di po ba? At binigyan tayo ng katahimikan sa mga terorista, lalong-lalo yung tagapagsalita ngayon. Tagapagsalita at abogado yata na makakaliwayang hindot na yan. Hindi po ba? Binigyan po tayo ng katahimikan ng 6 na taon. Kumpleto po. Kidnapping, pati po mga smuggler na nahimik. Hindi po ba? Pulburon lord, randing and tandem, mga iskalawag na mga pulis, narco-politics na nahimik, pati mga oligarkong nananamantala. Hindi po ba at hindi nagbabayad ng tamang buwis ay nanahimik at nagbayad? Nakita niyo po yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte. Paano mo hindi hahangaan yung tao na yan? Samantalang ngayon, nung makabalik sa pangyarihan yung walang utang na loob na Pangulo, ano po ginawa? Kinuha niya po umano ang mga makakaliwa at kinuha niyang kakampi yata at ginawa niya mga atake o attack dog para sa mga Duterte. Hindi kaya? At grabe rin po ang ginawang gastos o halos pinamimigay ang pera ng taong bayan sa pamumulitika, personal nilang interes. Katulad po ng pagpapatapon sa dating Pangulo. Sa tingin nyo, papayag ang ICC na walang pera involved yan? Sige nga. Halos lamunin nila. Halos ipolitika nila. Dahil tumanggap sila ng isang Pangulo, ng dating Pangulo, nang hindi nakatikim ng due process sa bansang Pilipinas. Sige nga.
Labag na labag po yan sa Rome of Statutes nila. Pero binaliwala po nila lahat yan. Kahit wala na po tayong, wala na silang karapatan sa ating bansa. Hindi po ba? Dahil nga po sa politika at pera umano. Kaya po nag-ubra lahat ang ginawa nila. Ganyan po kawawalang hiya ang mga tao na ito. Kaya dito po kay Conti, sana ipatawag ka ng Senado. Patawag ka ng Senado. Napakagaling mo. Mas mahusay ka pa sa mga senador ng Republika ng Pilipinas. Napakahusay mo. Grabe ka. Kung ako dito, dapat dito, itong mga ganitong klaseng abogado, dinidisbar ito. Bastos po ito. Grabe po kabastos nitong tao nito kahit po sa institusyon po ng Senado, talagang meron pa rin po siyang question. Yung mga ganito, dapat po to dinidisbar. Una-una, walang respeto. Bastos, walang paggalang. Hindi po ba? Yung mga ganyan na napakasarap po i-disbar at napakasarap po ipatapon. Yung mga ganyang klaseng tao umano ang dapat po ipinatatapon na sa Pilipinas at hindi na pinababalik ng Pilipinas. Yung mga ganyang klase. Mga kabayan, hindi po natin kailangan sa Pilipinas ang mga grupo ng makakaliwa. Hindi po natin kailangan. Hindi po natin kailangan ng mga grupo ng makakaliwa sa ating bansa. Yan po ang dapat pong ipatapon at wag nang pabalikin sa Pilipinas. Hindi kaya? Yan, welcome naman po sila sa Netherlands. Sa Netherlands na lang sila mamuhay. At dyan naman po yata sa Netherlands ay welcome po yata dyan ang makakaliwa, lalo-lalo ang CPP, NP, NDF. Hindi kaya? At welcome po dyan ang mga magnanakaw, mga addictus, mga kriminal, ay welcome po yata dyan sa ICC. Pagka ikaw ay masamang tao, kriminal, nanggagahasa ka, pumapatay ka, ay welcome yata sa ICC yan. Dapat dyan po dalhin lahat. Lahat po ng masasamang tao sa Pilipinas, dyan po dapat dalhin sa ICC. Dahil protektado po ng ICC ang masasamang tao, mga addictus sa lipunan, lalo-lalo sa ating bansa. Dyan na po sana, dyan, itapo na po lahat yan. Di ba? Komento ko lang po. Para po manahimik ang ating bansa. Lahat ng napakasasamang tao, isama na natin ang mga magnanakaw na politiko. Itapon na natin lahat sa ICC dahil welcome naman sa kanila. Pati makakaliwa, itapon na sa lahat sa ICC yan. Sa dahig. At magsama-sama na sila ron. Hindi po ba? Dahil yan naman po ang welcome sa ICC. Pinoprotektahan nila ang mga masasamang tao, mga kababayan. Itong mga tao na ito, makakaliwa. At yung mga nagpahirap sa atin at mga chinugi pa ang ating mga anak, pinatay pa dahil sa bisyo na pulburon. Kinakampihan pa nila itong mga hindot na ito, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At siyempre po, sa ating po mga subscribers, thank you po. Lalo-lalo po sa ating mga kababayan, nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At siyempre po, indasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila at ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay mailayo po sila sa kapamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin at dasal po ninyo. Thank you po. At ganoon din po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Tayo po'y magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Sa muli po mga kabayan, ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.